My topic today is all about emotional health. Ang topic po ay entitled ay ganito: Improving your emotional intelligence. Improving your emotional intelligence. O kaya ginagamit natin yung EQ. O kaya yung emotional intelligence ay similar doon sa tinatawag nilang emotional quotient, kaya nga siya EQ. So, we want also to be healthy sa ating emotion. And hindi lang sa spiritual na buhay natin, hindi lang sa ating mga minds, kundi sa ating din mga emotions. Now, what is emotional intelligence? Now, emotional intelligence, otherwise known as emotional quotient or EQ, is the ability to understand, use, and manage your own emotions in positive ways to relieve stress, communicate effectively, empathize with others, overcome challenges, and diffuse conflict. So, ang emotional intelligence ay magandang ma-improve din sa atin, ma-develop din sa atin. Anyway, now of course, alam niyo yan, now if you compare tinatawag na EQ at saka IQ, ay ang EQ ay it's all about identifying emotions in ourselves and others, relating to others, communicating about what we feel. Yan. Ang IQ naman, of course, ito yung intelligent quotient na tinatawag, which palagi itong naririnig, nagagamit. At it's a cognitive intelligence naman ang IQ. So, anyway, kahit mababa lang yung IQ natin, kung may improve naman yung EQ natin, ay still that would help pa rin sa ating mga buhay. So we want to be healthy, we want to have positive emotions, at gusto po natin yan. Now, ang passage natin ngayong araw ay Galatians chapter 5, beginning from verse 16 hanggang 26. Ito po ay letter ni Paul sa mga Galatian believers, at ang passage po na ito ay tumutukoy po doon sa the acts of the flesh or the acts of the sinful nature, at saka yung the fruit of the Holy Spirit. So pagbabasahin natin, mamaya babasahin natin yung mga verses dyan, pero pagbabasahin natin po yung passage ay kinumpare po ni Paul yung acts of the flesh at saka yung fruit of the Spirit. And kinumpare din niya yung flesh at saka spirit. So pagbabasahin natin yung buong passage, ito po ang tinutukoy. And based po sa passage na ito, I believe may mga principles na pwede po nating matutunan para po yung ating emotional health o kaya yung ating emotional intelligence ay ma-improve po, ma-develop po yan. So, based sa passage na ito, there are steps na pwede po natin gawin. So, steps to improving or developing your emotional intelligence. What are these steps? So, I put steps there kasi mas magandang umpisan natin, isahin natin para iyon ang pwede nating apply sa ating pong mga buhay. So, number 1, what's your dual nature? What's your dual nature? Now, ang dual nature na sinasabi po dito sa Galatians ay yung tinatawag nilang old self at saka yung new self. Tapos, okay, the flesh and the spirit. Now, psychologists call this self-awareness. We need to understand yourself. You need to be aware sa inyong sarili. Now, babasahin natin ang chapter 5 verse 17. Ganito po ang sinasabi. For the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. So, makikita natin dito na mayroong dalawa, yung flesh at saka yung spirit. So, in verses 19 hanggang 21,
mas in-specify dito yung acts of the flesh, kaya yung flesh na tinatawag. So, the acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, those who live like this will not inherit the kingdom of God. In short, tayo po mga tao, especially tayo mga Christians, ay mayroong dalawang nature. Sabi nga ng iba, ginagamit ito yung tinatawag nilang old sin nature, tapos yung life in the spirit. So dito po, maliwanag ang sinasabi po ni Paul na tayo rin po ay meron tayong dalawang nature, kaya nabubuhay tayo ng ganito. Kaya nga minsan nakakaramdam pa rin tayo ng hatred. Tapos merong jealousy and some of the things pa na nabanggit dito sa verses 19 to 21. On the other hand, now pagbabasahin din natin yung fruit of the Spirit, nakakaramdam din tayo ng love, ng joy, ng peace. So, meron tayong dalawang nature. Now, it is important for us to recognize na meron tayong dalawang nature. At importanteng step po ito para magkaroon tayong tinatawag na self-awareness, then which the psychologists use the term self-awareness. Alright, so sometimes hindi po natin maintindihan ang ating mga sarili. Totoo po ito. Katulad po ng kanta ni Andrew E. Sabi ni Andrew E., gusto kong bumait pero di ko magawa. Now, gusto mong gawin yung mabuti, minsan di mo magawa. Tapos yung ayaw mong gawin, ay nagagawa mo. Now, maybe, kung ikaw yan, kapatid, maybe you're watching this at sa sarili mo sabihin mo, ay, minsan di ko rin maintindihan aking sarili. Totoo po ito. Now, kung hindi mo rin maintindihan yung mga sarili, pwedeng wala pang Panginoong Hesus sa inyong mga buhay. At the Bible says that the Spirit is the deposit. Ibig sabihin ay ang Spirit po ang evidence na we are now in Christ and we are now saved. It is my encouragement sa bawat isa sa atin sa ngayon na good for you to recognize na merong flesh at saka merong spirit. So, for us to be able to do that, ay kailangan nating malaman yan, maintindihan yan sa ating mga sarili, because that's what the Bible says. So, what's your dual nature? Next, steps to improving or developing your emotional intelligence. Number 2, walk in the Spirit. Walk in the Spirit. Verse 16 says, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. This is walking in the Spirit. This is, ito po ang walking in the Spirit ay pag-submit sa Holy Spirit. And always be filled with the Spirit. Live by the Spirit. Similar po ang sinasabi niyan. So, the result of walking in the Spirit ay yung fruit of the Holy Spirit na mababasa natin sa verses 22 at 23. So, ganito po ang sinasabi. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So, Paul is encouraging and admonishing the believers na they should walk in the Spirit. Magsubmit sa kapangyarihan ng banal na Espiritu and always be filled with the Holy Spirit. We need the guidance of the Holy Spirit. So, for us to be developed, to improve our emotions, improve ang ating mga attitude, ay kailangan po natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, yan po ang pangalawa na step na pwede po natin gawin. I'll go back later on dito po sa walk in the Spirit kasi importante na magkaroon po tayo ng mas understanding pa tungkol sa walking in the Spirit. But let me go to number 3, which is win over yourself.
win over yourself. The concept of winning yourself is to win over yung tinatawag nating flesh o kaya yung mga worldly desires. Kasi naintindihan natin na meron tayong dalawang natures. At yung isang nature natin ay yung work ng Holy Spirit, tapos yung isang nature natin ay yung tinatawag na flesh. Now in verse 24, ganito po ang sinasabi. Those who belong to Christ have crucified with the flesh, with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. So, win over yourself. Para po yung emotion natin mag-improve, maging mas healthy tayo emotionally, ay kailangan nating talunin o kaya kailangan nating mapagtagumpayan ang ating other self, the flesh. And the Bible says that yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, na crucify na rin dapat yung flesh. Kaya nga we fight this battle, we fight actually our other self every day, and every day we should win the battle. Kaya nga importante ito eh. Now, kung bakit ko po inuna yung point number 2, which is walk in the Spirit, because ang winning over yourself ay kailangan you walk in the Spirit. Mga iba kasi ganito ang ginagawa. Ang ginagawa nila ay i-try nilang labanan yung kanilang flesh. And then they do everything. They fight. Sabi ng mga iba, ano lang yan, will lang yan. Kailangan mong labanan lang, kailangan matatag ka lang yan. Kailangan mo mapagtagumpayan ang temptation, kaya mong labanan ang temptation. At dinidisregard nila yung walking in the Spirit. Unahin pa natin. Para po manalo tayo sa ating flesh, para po manalo tayo sa ating other self, ay kailangan nating walk in the Spirit. Uunahin po natin yon. Kasi automatic yon, mapagtatagumpayan po natin ang ating flesh kapag we walk in the Spirit. That's what Paul is saying in Galatians chapter 5. So, there is a story of two wolves. Maybe narinig nyo na itong kwentong ito, itong story ito, pero short lang. Let me read with you the story of two wolves. This is a Native American parable. Ito. An old Cherokee is teaching his grandson about life. A fight is going on inside me, he said to the boy. It is a terrible fight, and it is between two wolves. One is evil. He is anger, envy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, guilt, resentment, inferiority, lies, false pride, superiority, and ego. He continued, the other is good. He is joy, peace, love, hope, serenity, humility, kindness, benevolence, empathy, generosity, truth, compassion, and faith. The same fight is going on inside you and inside every other person too. The grandson thought about it for a minute and then asked his grandfather, which wolf will win? The old Cherokee simply replied, the one you feed. I think this story illustrates din yung flesh at saka spirit yung natin. Kung pinapakain natin yung spirit natin, kung pinapakain natin yon sa salita ng Panginoon, sa presence ng Panginoon, sa Word of God, yung spiritual na buhay natin, ang nananalo. Pag pinapakain naman natin yung flesh natin, which yung mga bagay dito sa mundo, mga worldly desires, mga bagay-bagay dito sa mundo, nananalo din yung flesh natin. So today, it is important to win over our old self, to win over our flesh. So ngayong araw, ito pong mga steps na ito ay simple lamang. Gusto kong i-develop po natin na maging healthy po ang ating emotion, ang ating mga ugali, and allow the Holy Spirit to transform you. Walk in the Spirit. Be filled with the Holy Spirit always. Be consistent and ask for His guidance. Kaya nga,
alam nyo, magandang pakinggan na kapag ikaw ay mananampalataya na at naglilingkod ka sa Panginoon, nagiging mabuti yung ugali mo. Nakikita nila na nagiging mabuti yung ugali mo at nagiging healthy yung emotion mo at always na nade-develop yung mga positive na emotions mo sa buhay instead of developing mga negative. Now, ito po yung mga bagay na ito ay hindi po rin po maintindihan, especially yung mga scientists at mga psychologists lang kasi they try to understand yung human nature, hindi po sa ganitong setup. Pero tayo po, yan po ang sinasabi ng Biblia. Meron po tayong dual self at meron pong spirit at nilalaban natin ang ating mga sarili. So ngayong araw, it is my prayer that all of us will be healthy emotionally, and these are the steps. What's your dual nature? Walk in the spirit and then win over yourself. So this morning, ako po ay nagtitiwala sa Panginoon na ang message po na ito ay magbigay po ng encouragement sa atin at challenge na rin sa atin na gawin po nating healthy ang ating mga emotions. Gawin po nating healthy ang buhay, ang ating mga ugali. And magagawa lang natin yan kung patuloy po ang ating pagtitiwala sa Panginoon, patuloy po ang desire natin to be filled with the Holy Spirit, at patuloy po tayo na we feed our spiritual life sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So, today, bago po ako magtapos ay gusto ko pong i-challenge ang bawat isa sa atin na patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon, maging spiritually healthy tayo, and then we help also ang ating mga minds at maging healthy din ang ating mga emotions sa pamamagitan ng pag-allow natin sa Holy Spirit na mag-lead po sa ating mga buhay. So, God bless you. We are praying for you. And sa muling pagkikita po natin ay sana po pagpalain po tayo ng ating Panginoon. So, bye-bye. Until next time. God bless.